Magandang araw sa ating lahat. Ito magte-testing tayo ng electrolytic capacitor gamit ang analog multimeter. Pansinin nyo, meron ako ditong digital multimeter. Gagamitin natin yan para meron tayong itama na hindi tama na turo tungkol sa pagtesting ng capacitor. Okay? Simulan na natin. Ang capacitor na itetesting natin ay 1,000 microfarads. Dahil ito ay 1,000 microfarads, mataas yung kanyang capacitance, yung setting ng function selector dapat po ay nasa mababa na resistance range. Tandaan po natin yung rule of thumb ng pagtesting ng capacitor gamit ang analog multimeter. Kung mababa ang capacitance, yung settings ng function selector switch dapat ay nasa mataas na resistance range. Kung mataas naman ang capacitance ng capacitor na iti-testing, dapat ang setting ng function selector switch ay nasa mababa na resistance range. Ibig sabihin, parang siso lang yan. Mataas si capacitor, mababa dapat ang resistance range. Mababa ang value ng capacitor, mataas dapat ang resistance range. So sa pagtesting ng capacitor gamit ang analog multimeter, ilalagay lang ang test prod sa terminals ng capacitor. Pero bago tayo magtesting ng capacitor, siguraduhin natin na i-discharge muna natin ang capacitor. Ang pag-discharge ng capacitor ay pagdidikitin lang yung positive at saka negative terminals o yung dalawang terminals ng capacitor. Kagaya nito. Yan po ay naka-short na o na-discharge na po natin ang kanyang stored voltage. Ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay lang ang test prod sa terminals ng capacitor. Kahit po yan magkabaliktad ay okay lang po yan. Tapos yung titingnan natin ay itong needle pointer. Yung good na capacitor, ang movement ng needle pointer ay pupunta sa kanan tapos babalik sa infinity mark. So, parang ganyan yan. Yung good na capacitor, magdi-deflect siya pa kanan, tapos babalik sa infinity mark. Testing na natin ang capacitor. Ilagay ang test prod sa terminals ng electrolytic capacitor. Tingnan natin ang needle pointer. Yun. Gumalaw yung needle pointer, tapos bumalik sa infinity mark. I-testing natin siya ulit. I-short circuit natin yung capacitor, meaning i-discharge natin yan. Tapos, ilagay ulit ang test prod sa terminals ng capacitor. Tingnan natin ang pointer ng analog multimeter. Ayun. Gumalaw yung needle pointer pa kanan, tapos bumalik kaagad. Ang sabi ng iba, pag nagtesting sila ng capacitor gamit ang analog multimeter, ang tawag dyan ay charge-discharge. Ulitin ko, sabi nila, charge-discharge. Yung pag-deflect pa kanan, charge daw yun. Yung pagbalik ng needle pointer sa infinity mark, discharge daw yun. Ulitin ko, sabi nila, ito, charge-discharge. Ulitin ko, sabi nila, charge-discharge. Okay, pagpalagay natin, yun yung konsepto, charge-discharge. Gamit tayo ngayon ng digital multimeter. Iset natin sa DC voltmeter function. Kung charge-discharge yan, dapat ay wala po tayong masukat na voltage mula sa capacitor.
So, ilalagay natin ang test prod ng digital multimeter sa terminals ng capacitor. Kung charge-discharge, dapat ay wala tayong masukat na voltage. Tingnan natin. Ayun, meron tayong nasukat na voltage, 1.8 volts. So, ibig sabihin, hindi tama yung turo na charge-discharge. Ulitin ko, hindi tama yung turo na charge-discharge. Dapat ito yung turo. I-discharge muna natin itong capacitor, ano? Itatama na natin. Dapat yung turo ay ito. Discharge natin ang capacitor. Ganito yan dapat. Ilagay natin ang test prod sa terminals ng capacitor. Ganito yan. Charging, charge. Ulitin ko. Charging, charge. Ulitin pa natin. Para mas marinig ninyo ng malinaw. Ilagay ang test prod dito sa capacitor. Charging, charge. Yung paggalaw ng needle pointer papuntang kanan, charging. Yung pagbalik sa infinity mark, charge. Ulitin ko. Charging, charge. Pag ganyan ang turo, charging, charge. So, tama ang ganong turo. Charging, charge. Kasi, meron tayong masusukat na voltage mula dito sa electrolytic capacitor. Yan, 2.7 volts. Okay. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial. At kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay i-like, i-share itong video. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga latest video upload ko. Hanggang sa muli, maraming salamat po.